Kung binayaran kaming lahat dito, di taob na ang nagbayad sa amin. Siguro may 100 million lang may ginastos dito. Magmatyag, maging mulat, maging bukas, at maniwala tayo na ang ginagawa nating pagmumulat na ito at pagkakaisang tinig at paninindigan ay ang layunin nito para maging matatag ang ating pamahalaan, umayos ang namumuno nito, maitigil ang mga abuso sa poder at kapangyarihan, at maging maunlad at mapayapa ang Republika ng Pilipinas para mawala yung mga bulok at ganit na politikong gumagamit ng kapangyarihan para abusuin ito sa kanilang personal na kapakinabangan. In fairness to Mr. Barsaga, nakilala ko rin siya nung panahon ni Pangulong Duterte. Siguro kabuhayan niya talaga itong style na to. Pero when you are lying, kapag nagsisinungaling ka, there will always be a method or way to uncover the truth. Kaya itong nangyari, yung kanilang pagtatagdi-tagdi ng kasinungalingan, hindi tumugma. Kaya nakita natin na talagang binayaran sila para siraan ang demokratiko at makatarungang pagkilos ng mamamayan. Yan ang dapat i-recognize ni Mr. Nino Barsaga kung siya manangin. Sapagkat hindi forever kaya mong lukuhin ang mamamayan. Ang taong bayan ay may pamamaraan upang malaman ang katotohanan, at kapag sila ay ibinenta mo sa kasinungalingan, ikaw ay hatulan ng mamamayan. Ikipagsabuatan sa CPP, NPA, NDF para manatili ang kanilang marumi na laro sa politika at sirain ang mga totoong kalyadong tumulong sa kanila na maupo sa kapangyarihan. Last na lang kay Eric, aabot pa kaya tayo ito sa papuntang Malacanang? May possibility yan kapag hiningi ng taong bayan na sila po ay dumagsa sa lansangan, and when the people go out in the street to exercise their direct sovereign will, yung direktang kapangyarihan ng mamamayan, yan po ay dapat kinikilala ng ating pamahalaan. Hindi po yan pagre-rebelde. Ang tawag dyan ay direct action of sovereign will of the people. People power ba yan? Hindi natin yan pwedeng itakda na mangyayari o hindi mangyayari. Pero those are indicators of possibility na doon papunta yun. Kapag manatili ang elitista and sensitive at walang pakialam sa damdamin ng ordinaryong mamamayan na uri ng pamamahala na nararamdaman natin, at pinutol niya ang cycle of continuity ng good governance at nawawala yung decisive leadership at hindi nararamdaman yung gobyerno bilang sandigan ng mamamayan, yun ang pwedeng mag-trigger ng mas malawak na diskontento ng mamamayan. Ano po ang ating panawagan sa sambayan ng Pilipino tungkol po sa ipinaglalaban po natin yan? Magmatyag, maging mulat, maging bukas, at maniwala tayo na ang ginagawa nating pagmumulat na ito at pagkakaisang tinig at paninindigan ay ang layunin nito para maging matatag ang ating pamahalaan, umayos ang namumuno nito, maitigil ang mga abuso sa poder at kapangyarihan, at maging maunlad at mapayapa ang Republika ng Pilipinas para mawala yung mga bulok at ganit na politikong gumagamit ng kapangyarihan para abusuin ito sa kanilang personal na kapakinabangan. The people must intervene. Ayan, maraming salamat po kay Eric. Maraming salamat po kay Eric. Buhay po. Kay Eric, may pahabol lang pa akong tanong. Last na. Apo. Sir, ano pong masabi nyo sa mga, iba meron po kasi na-interview na isang vlogger na pangalan ninyo Barsaga doon, na meron daw mga binayaran mga dumalo sa prayer rally, pero na-interview po sila ng SMNI at sinasabi nila na inutusan lang daw sila at binigyan sila ng 100 piso. Ano pong comment nyo, sir? Correct yun. In fairness to Mr. Barsaga, nakilala ko rin siya nung panahon ni Pangulong Duterte. Siguro kabuhayan niya talaga itong style na to. Pero when you are lying, kapag nagsisinungaling ka, there will always be a method or way to uncover the truth. Kaya itong nangyari, yung kanilang pagtatagdi-tagdi ng kasinungalingan, hindi tumugma. Kaya nakita natin na talagang binayaran sila para siraan ang demokratiko at makatarungang pagkilos ng mamamayan. Yan ang dapat i-recognize ni Mr. Nino Barsaga kung siya manangin. Sapagkat hindi forever kaya mong lukuhin ang mamamayan. Ang taong bayan ay may pamamaraan upang malaman ang katotohanan, at kapag sila ay ibinenta mo sa kasinungalingan, ikaw ay hatulan ng mamamayan. Sir, ano masabi nyo po sa mga naniwala doon at sa mga vlogger na nakisakay doon sa issue na yun? Alam naman natin ang interes nila, hindi yung kapakanan ng mamamayan. Pero nakita natin na ang katotohanan, sino ang magsasakripisyo ng ganito? 3 araw na, nagpupuyat,
at halos pati kami wala ng boses. Kung binayaran kaming lahat dito, di taob na ang nagbayad sa amin. Siguro may 100 million lang may ginastos dito. Maniniwala ba tayo doon? Yun ay mga basic human experience na para sabihin natin na hindi sila nagsasabi ng totoo bagkos kwentong kutsero ang ginagamit nila. Thank you so much po, Kay Eric. Kinawawa daw kayo! Yung nasa gilid. Nandito tayo! Sanay na sanay tayo sa malakihang kampisipo!